Akin pong ibabahagi na kasama ko po ang aking nobyo nung ako ay nagpa-check up sa Tagbilaran City dahil ako ay nag-bleeding sa aking sarili. At labis po ang pag-aalala ng aking mga magulang noon dahil hindi po ako nagpaalam ng mabuti, hindi ako nagpaalam ng makatarungan. Hindi ko rin sinabi kung sino ang aking makakasama sa pagpapa-check up sa Tagbilaran. Hindi rin nila ako pinayagan, tumakas lang ako dahil sa kagustuhan na makapagpa-check up ako sa aking sariling kalusugan. At noong mga oras, habang tumatakbo ang oras, ay tumatakbo rin ang utak ng aking ama. Pumunta siya sa bahay ng aking kaibigan na si Melody Sindo at sinubay niya doon, sinusi niya kung nandoon ba talaga ako. Nalaman ng nanay ni Melody Sindo na kasama ko ang aking nobyo. At sinulsol ng mama ni Melody Sindo ang aking papa na huwag akong paluhin dahil pag pinalo ako ay baka daw maglayas ako. Baka nga maging baliw na ako kapag lumayas ako sa bahay na iyon. Pero magiging baliw talaga ako sa sitwasyon kong iyon. Muntik na akong mag-suicide dahil sa kahihiyan. Nasira ang aking imahe sa mga tao, sa aking paligid na napuno ng pambabatikos, napuno ng judgment, napuno ng mga issue. Kapag babae ka at dalaga ka na nagnobyo ng maaga, ay tiyak na masisira ang iyong puri, masisira ang iyong imahe bilang isang dalaga dahil ang mga chismosa nakapaligid lamang sa ating paligid. At ang masasabi ko po sa inyo, kahit maraming batikos, maraming judgment sa aking buhay, nagpatuloy pa rin ako dahil alam ko na matatanggap ako ng Diyos at wala akong tinatapakan na dignidad ng isang tao. Ako pa nga yung tinapakan ng ang dignidad ko. Dahil, alam mo ba, sinabihan ako ng lola ko na walang kwenta daw ang jowa ko. At hindi naman, sa palingin ko, hindi naman yun totoo dahil lahat ng tao may karapatang magbago. At sasabihin ko rin sa inyo na ang aking nobyo ay galing pa sa presinto. Isa siyang 4 months na isang convict. Convict siya dahil yung ex niya, sinampahan siya ng kaso as rape and child abuse. Kasi nagkaanak sila ng isa at ang edad ng bata ay 3 years old. Wala akong pinaghihinayangan na siya ang pinili kong nobyo. Dahil proud ako sa kanya na kahit ganun pa man ang malaitim niyang past, tinanggap ko siya ng buong buo, tinanggap ko ang pagkatao niya at mahal na mahal ko ang aking nobyo, ganun pa man din ang pagmamahal niya sa akin. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kung hindi nasusukat ang pagmamahal sa isang sakripisyo, sa isang effort ng isang tao. Sinabihan ng aking nobyo, ng aking tita, na pwede niya akong talikuran at pwede niya rin akong maging makatuluyan. Pero ang pinili ng aking nobyo, pinili niya akong panindigan. Hinarap niya ang aking mga pamilya, hinarap niya ang mga pambabatikos, ang mga pagsasabi ng masasamang mga words na lumalabas sa bibig sa isang tao. Lumalabas lamang ang hindi mabuting mga salita sa bibig ng isang tao dahil sa galit, puot at kanilang nararamdaman. Hindi matanggap ng aking lolo at lola na ang aking jowa ay ex-convict. Sa ngayon, ang kasalukuyang jowa ko ay may probation o parole. Ang parole ay tinatawag na nagsiservisyo sila sa presinto. Nagre-reporting sila every Friday of the month. Every month, nagre-reporting ang aking nobyo na sinusuportahan ko naman. Pumupunta siya sa presinto, naglilinis, at nire-report kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay sa labas ng selda. Ibabahagi ko rin sa inyo na ang buhay ng aking nobyo nung nasa loob pa lamang siya ng kulungan. Parati silang nagbabasa ng Bible. Hindi ko rin alam. Hiniling ko lang naman sa Diyos na magkanobyo ako na bahala na akong mas matanda sa akin. At ang binigay sa Diyos sa akin, 7 years older. Ang pangalan ay Roy Ruli Calunod. At siya, labis niya akong minamahal. Sa katunayan, binigyan niya nga ako kahapon ng isang bulaklak, simbolo ng aming first anniversary as girlfriend and boyfriend. Ibabahagi ko rin sa inyo noong December 8, 2025, na manhika ng aking nobyo, sign ng pagrerespeto nila sa aking pagkababae, at ang kaniyang pamilya at ang aking pamilya ay roon ng agreement na ako ay patatapusin pa lamang sa pag-aaral at ang aking nobyo ay maghihintay kung kailan ako matatapos sa pag-aaral.
Dahil kung mahal mo ang tao, marunong ka talagang maghintay kung kailan siya ready, mag-settle, mag-commitment. Alam mo kasi yung commitment, nakasali na dyan yung pagmamahal, sakripisyo, iniintindi mo yung tao kahit hindi mo na maintindihan yung utak niya, sobrang siloso at sobrang mapagmataas. Dahil ang lalaking mapagmataas, walang mapupuntahan. Kaya sinabi ko talaga sa nobyo ko, I train my boyfriend to have long patience and to shorten his pride. Dahil ang pride ang nakakasira ng relasyon. At masasabi ko, dahil nagtagal kami ng nobyo ko, dahil pareho kaming binabaan yung pride namin sa sarili. Every person has a pride in itself. At ang masasabi ko lang, ang taong mapagmataas ay hindi pinapataas ng Diyos. At ang taong mapagpakumbaba ay hindi pinapakumbaba ng Diyos. Sapagkat ang taong mapagmakumbaba ay nilalagay ng Diyos sa taas at ang taong mga mata pobre ay nilalagay ng Diyos sa mga kasalukuyang sitwasyon ng isang tao na hindi naman mayaman at hindi naman mahirap. Marami talagang tao na hindi maintindihan ang storya ko. Ako po ito, si Abigail Danghil, na may isang nakakaantig na storya sa aking buhay. Bata pa lamang ako. 16 pa ako nung nagkaroon ako ng nobyo at proud ako na malapit na akong matapos ng high school and I'm planning to finish my studies BSed English at Baiso Calapi Campus. At yun ang hiling ng aking mga magulang. Maraming salamat po at masasabi ko sa inyo sa lahat ng kabataan, tapusin niyo muna ang pag-aaral. Yes! Mas masarap kung may nagmamahal sa iyong lalaki na makakasama mo sa habang buhay. Pero mas masarap na makanta ng iyong magulang na ang kanilang sakripisyo at ang kanilang pagtatrabaho ay nagbunga rin sa huli. Ang may bibigay ko sa aking magulang ay medalya, toga at isang diploma. At pag nagkaroon na ako niyan, magkakatrabaho na ako in the future. Thank you at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking sariling dokumentary. Aking ulitin, ako po si Abigail Danghil, isang mag-aaral ng Grade 12 Onyx, isang tahimik, manunulat at mambabasa ng utak ng isang tao. Kaya kong basahin ang utak ng isang tao kahit wala siyang sinasabi. Nag-oobserba lang ako. Dahil ako lang ito, observer. Introvert person but observer, silent but dangerous. And I thank you.